Baik Miho ipapakita na ang kaya nitong gawin sa laban, Apostol of Itarim gagawing S-rank level si Lee Min-sung, habang si Suho naman ay kakalabanin ng mga demon na nangangalaga sa factory kung kaya't simulan na ang chapter 35 up to chapter 37. At kung bago ka lamang sa aking channel ay mag-follow and subscribe ka na upang maging updated ka sa ating solo leveling manhwa review. Maraming salamat, let's go! Ilang araw bago magsimula ang raid ay nasabi ni Lee Min-sung na hindi niya akalain na lalaki agad ang alien, at sagot ng alien na mas pinili niya lamang ang batang katawan para sa kanyang survival, pero ngayong mas malakas na siya ay hindi niya na kailangan pang intindihin ang panlabas niyang kaanyuan. Ano daw ang balak nito sa pagkakaroon ng pangalan bilang Park Do-jin at ang pagiging hunter nito, tanong ni Kulugo. Sagot ng alien na binigyan niya ng pangalan ng kanyang sarili para sa public at malaya siyang makakagalaw kapag siya ay naging hunter. Dahil daw sa gulong ginawa ng alien sa paliparan ay pinuputakte ngayon siya ng Hunter Association, at kapag na-discover daw ang kanilang factory sa Paju ay yun na ang kanilang katapusan. Sagot ng alien na huwag mag-alala si Lee Min-sung dahil sumali siya sa Reapers Guild upang ito ay maiwasan, sapagkat gagawin niyang believers ang lahat ng hunter na sasali sa raid para wala silang makita. Sa palagay daw ba ng alien na magagawa na nitong matalo si Lim Tae-kyu na isang S-rank hunter, at sagot ng alien na siguradong matatalo niya ito pagkatapos niyang makilala ito ng personal, pero sagot ni Lee Min-sung na wala siyang pakialam kung mamatay man ng alien at si Lim Tae-kyu, basta tuparin daw nito ang kanyang pangako. Sa office ni Chairman Wu ay kanyang sinabi na malapit nang magsimula ang raid sa Paju at kailangan nilang makakuha ng ebidensya upang ma-corner nila si Lee Min-sung. Hindi raw dapat siyang mag-alala dahil katulong nila si Baek Miho na isang A-rank hunter, at kung may mangyari man na hindi inaasahan ay nakaantabay sila Mr. Choi at Lim Tae-kyu upang tumulong sa operasyon. Pero kailangan daw nilang bantayan ng bagong S-rank hunter na si Park Do-jin dahil ang pagsali nito sa Reapers Guild bago magsimula ang raid ay maaaring may kinalaman dito si Lee Min-sung. May isa pa siyang inaalala dahil kasama si Suho sa mining team, kung kaya't napapaisip siya kung nagkataon lamang ba ito, pero hindi siya sigurado kung tama ba na pinayagan niya itong makasali sa raid, pero kung parte daw ito ng plano ni Suho ay kailangan niyang tumulong. Sa kasalukuyan ay narito ang halimaw na gumagamit ng apoy kung saan binugahan niya ang mga hunter, at nasabi ng isa na hindi siya magtatagal pa sa pag-aarang, subalit isang babae ang tumapik sa kanya sabay sinuntok nito ang pagmumukha ng halimaw. Binigyan niya din ito ng suntok sa sikmura sabay sumugod muli sa isang halimaw at iniwasan ng pag-atake nito sabay punta sa likod, at sa kanyang pag-ataking muli ay sinuntok niya ito ng malakas sa mukha na nagdahilan upang ito ay matuluyan. Walang laban sa kanyang mga halimaw, pero sa pagtingin niya kay Lee Min-sung ay kanyang naisip na hindi ito sumasali sa laban at sayang naman daw ang pagiging A-rank hunter nito. Inaakala daw ba ni Lee Min-sung na ang pagiging hunter ay isang biro lamang, pero sa kanyang pagka-distract ay sinamantala ito ng halimaw para sumugot, pero nandito ang alien kung saan madali niyang natalo ang halimaw. Sinabi ng alien bilang Park Do-jin na mag-iingat daw si Miho, habang sa isip ng babae na sa isang tira lamang ay napatumba agad nito ang salamander. Despite sa pagiging S-rank nito, akala niya raw ay simpleng bata lamang si Park Do-jin dahil normal na damit lang ang kanyang suot sa raid, at sa pagtalo ng alien sa mga halimaw ng mabilisan ay nasabi muli ni Miho na iba talaga ang lakas na meron ng S-rank hunter. Hindi niya raw akalain na matatapos agad sila ng mabilisan dahil ang Paju field ay konti lang ang bilang ng mga halimaw, at sagot ni Lee Min-sung na may routine silang ginagawa upang hindi dumami ang halimaw para hindi maging banta sa kanilang mundo. Sa isip ni Miho na usually sa mga guild ay walang pakialam sa mga routine na sinasabi ni Lee Min-sung dahil hindi naman talaga kailangang pumasok ng dungeon araw-araw, kung kaya't sigurado siyang may kakaibang nangyayari ngayon, at tinuro naman ni Lee Min-sung kung saan matatagpuan ng boss. Sa isip ni Kulugo na kahit anong hanap ang gawin nila Miho ay wala silang makikitang ebidensya dahil ang mga demon ay naitago na ang factory at nagtatago ngayon sa ibang parte ng Paju field, kung kaya't wala daw silang makikitang bakas ng factory or makakalabas ng lugar na ito na may tamang pag-iisip. Sumunod ay pinakita naman sila Mormo kasama ang dalawang demon, at sayang naman daw dahil hindi nila makikita ang apostol kahit nasa malapit lamang ito. Marami na daw sana silang magagawang stardust sa material na meron sila, pero nasasayang ang kanilang oras dahil sa mga nangyayari. Habang sa pagdating ni Suho sa pinto ay tanong niya kay Beru kung sigurado ba ito na nandito ang demon na kanyang nararamdaman. Agad binuksan ni Suho ang pinto at bumungad sa kanya sila Mormo, at sa paglingon ni Mormo ay agad nawasak ang kanyang mukha dahil sa pagsuntok ng ating bida. Tumilapon ang ulo ni Mormo sa malayo habang nasabi ni Beru na hindi niya akalain na mapapalipat ng bida ang ulo ng demon sa isang pagsuntok lamang, at mukhang epektibo daw pala talaga ang training ni
nito sa crocodile na si Amot. Base sa kanyang nakikita ay wala sa katinoan ng mga tao sa kanyang tabi kung kaya't sigurado daw na ang Paju Field ay pagawaan ng Stardust, pero napatingin si Suho kay Murmo dahil sinabi nito na hindi niya akalain na darating ang tao na kumakalaban sa plano ng apostol. Unti-unting umahaba ang tentacles ni Murmo at tamang-tama daw ang pagpapakita ni Suho dahil magiging magandang regalo ito para sa kanyang tagapagligtas. Sumunod ay pinakitang nagrereklamo ang mga minero dahil walang katapusan ng kanilang pagmimina na tila ba hindi ito ginagalaw ng Reapers Guild. Kaya naman tanong nila kung may iba bang pinagkakakitaan ng guild maliban sa pagbebenta ng kristal. Hindi makapaniwala ang isang lalaki na pinayagan na makasama ang isang A-rank kahit na nga ba isa itong B-rank dungeon, pero sagot ng isa na wag itong maging malupit kay Suho dahil masaya naman na makakita ng batang nagsusubikap sa buhay. Wag daw sabihin na ang lalaki ang nag-assign kay Suho na magmina malapit sa entrance kung saan ito ang pinakaligtas na lugar, at dahil mas malaki ang kayang ilagay ng lagayan ni Suho ay tulungan daw nila ito pagkatapos ng kanilang ginagawa, pero ang hindi nila alam ay kanina patapos si Suho sa kanyang pagmimina. Pinakita muli ang eksena ni Suho sa mga demon at nararamdaman niya na kasing lakas ni Murmo ang isang A-rank hunter kagaya ni Randall. Kaya daw siya sumali sa raid na ito dahil alam niyang may rason ng Hunter Association kung bakit nais nilang i-clear ang field type dungeon na pangangalaga ng Reapers Guild, at na-realize na daw kaya ng association ang tungkol sa Stardust. Kung pagtutuunan daw ng pansin si Lee Min-sung ng Hunter Association ay mas mahihirapan siyang kuhanan nito ng information, kaya naman tanong niya sa demon kung nasaan daw ba ang alien. Gaya daw ng pagtugis ng apostol kay Suho ay target din daw pala ito ng bida, at sagot ni Murmo na malapit na itong makita ni Suho dahil balak niya itong talunin para ialay sa apostol. Ngayon daw na nahuli na si Suho ng kanyang tentacles ay hindi na ito makakawala pa dahil sa lakas na meron siya, pero biglang naalala ni Suho ang nakaraan kung saan nasabi ni Amot na hindi niya akalain na matatapos ng bida ang kanyang pagsasanay sa loob ng 5 araw. Sigurado daw na mas malakas na ang katawan ni Suho ngayon dahil sa punong-puno ito ng pandesal, pero napahiga si Suho dahil sa sobrang pagod, at buti na lamang daw ay nilagay niya ang lahat ng kanyang puntos sa kanyang lakas dahil nagkaroon siya ng skill na kayang pataasin ang kanyang lakas ng 20%. Pinapangako daw ni Amot ngayon na sa lahat ng taong kanyang nakita ay si Suho na ang pinakamalakas sa lahat, at sa kasalukuyan ay nagawa niyang putol-putulin ng mga tentacles ni Murmo na kinagulat talaga ng demon. Tila ginawang accessories ni Suho ang mga tentacles ni Murmo, at sa pagsugod ni Suho ay tinapos niya agad ng mabilisan ng 2 demon na alalay ni Murmo. Magtatanong daw muli si Suho ngayon kung nasaan ang apostol, at sa ilang saglit ay mabilisan siyang nakalapit, pero umatake si Murmo sabay sabing hindi raw siya magsasalita. Hinawakan ni Suho ang ulo ni Murmo sabay tinanggal ito sa kanyang katawan na parang bumunot lang ito ng repolyo, sabay gamit ng kanyang dagger at iniwan niya ng marami ang katawan ng demon. Sa isip ni Murmo na tila pamilyar ang nararamdaman niya kay Suho, habang nasabi ng bida na kung hindi ito magsasalita ay mas mainam kung siya mismo ang mag-aanap, sabay binato niya ang ulo upang kainin ni Beru. Sa isip ni Murmo na nalulungkot siya dahil hindi niya na makikita ang resulta ng plano ng alien, pero salamat daw sa tulong nito dahil nagawa nilang wasakin ng Ladder Clan na siyang traitor sa mga demon, kung kahit kontento na siya sa kanyang mga nagawa. Sa pagkamatay ni Murmo ay tila ba nakaramdam si Esil ng kaginawahan sa kanyang sarili, habang si Beru ay tuwang-tuwa dahil masarap daw ang lasa ng octopus. Tanong ni Suho kung may nalaman ba si Beru tungkol sa Itarim, at sagot nito na ang tingin ni Murmo sa alien ay isang liwanag at bukod doon ay wala na siyang nakita pa. Sa isip ni Suho na wala na bang ibang paraan kundi kumprontahin niya si Lee Min-sung para sa impormasyon na kanyang kailangan, pero bago daw ang lahat ay kailangan niya munang mailikas ang mga taong na brainwash. Naramdaman ng alien na nawala ang presensya ng mga demon, pero hindi ito kagagawa ng Hunter Association, at nakarating na din sila ngayon sa boss ng dungeon. Sa isip ni Miho na wala siyang nakitang kahit ano habang papunta sila sa boss ng dungeon, at natutuwa naman si Lee Min-sung dahil naguguluhan na si Miho dahil wala silang makita na kahit ano. Bulong niya sa alien na i-cancel na nila ang plano sa pag-brainwash sa mga hunter sapagkat mas mainam daw kung walang magiging issue ngayong araw, pero sagot ng alien na hindi yun maganda para sa kanya. Sa isip ni Miho na maaaring nasa ibang parte ng lugar ang factory at wala na siyang magagawa kundi tapusin ang boss ng dungeon para matignan niya ito, pero nang aayain niya na ang lahat na pumasok ay nanlaki ang mata ni Lee Min-sung at tinanong kung ano ang ginagawa ng alien. Sa paglagay ng alien ng star fragment kay Lee Min-sung ay gaya daw ng kanyang sinabi na gagawin niyang believers ang lahat ng hunter na narito ngayon. Dapat daw ay may value ang pinili nilang maging kakampi, at ang kahilingan nitong mapatay si Lim Tae-gyun ay isang S-rank hunter kahit na siya ay isang A-rank lamang ay hindi maganda, kung kaya't gagamitin niya raw si Lee Min-sung upang siya mismo ang pumatay kay Lim
Lim Tae-gyu. Nainis si Lee Min-sung dahil tungkol na naman sa S-rank ang kanilang topic at sa palagay daw ba ng alien na magagawa siyang makontrol nito, pero biglang lumiwanag ang kanyang paligid sabay napatingin sa itaas kung saan nakita niya ang salita na kumilos siya ayon sa kagustuhan ng Panginoon. Nagtagumpay ang alien sa pagkontrol niya kay Lee Min-sung at ngayon naman daw ay susunod niyang kontrolin si Baek Miho. Sa labas ng Paju Field ay nasabi ni Mr. Choi na kapag nawala ang summon na apoy ay ibig sabihin lamang na nasa delikadong sitwasyon sila Miho dahil naresolba nila ang hindi paggana ng mga devices sa loob ng dungeon sa pamamagitan nito. Umaasa si Mr. Choi na sana hindi na maging involved ang mga S-rank sa problema at sana din daw ay hindi na gumawa pa si Lee Min-sung ng kanyang ikapapahamak dahil tiyak daw na nag-aalala si Lim Tae-gyu. Sagot ni Lim Tae-gyu na inaasar daw ba siya ngayon ni Mr. Choi at sa palagay niya daw ay naiinggit ito dahil sumalit sa kanyang guild si Park Do-jin, pero sagot ni Mr. Choi na maraming talentadong hunter sa kanyang guild. Napabuntong hininga si Lim Tae-gyu dahil hindi niya akalain na si Lee Min-sung ang salarin sa pagpapakalat ng Stardust at bilang guildmaster daw ay responsable siya sa mga nangyayari at kung sakali na may mangyari ito pa rin sana ni Mr. Choi ang kanyang pangako na hindi siya mangingialam hanggat kaya niya itong i-handle. Sagot ni Mr. Choi na masaya siya kung si Lim Tae-gyu na lang talaga ang gagalaw dahil mas gugustuhin niya na hindi manakit ng kapwa niya hunter. Pinakita muli ang isang salamander kung saan kinakalaban niya ang grupo nila Miho at sa pagbuga ng apoy ng boss ay nagsimula na ding gumalaw si Lee Min-sung. Nagulat si Miho sa paggalaw ni Kulugo habang si Park Do-jin ay hindi gumagalaw sa kanyang pwesto at sa isip ni Miho na kahit isang S-rank si Park Do-jin ay senior pa din naman sila nito. Wala siyang alam sa nangyayari pero simula daw nang pumasok sila sa boss ng dungeon ay naging active si Lee Min-sung sa pakikipaglaban at sa isip ng alien na ngayon ay sigurado na siya na kahit walang epekto ang Stardust sa A-rank pataas ay kayang maging S-rank level ng A-rank hunter kapag napasukan sila ng Star Fragment kung saan nagmula ang Stardust. Inihiwan ni Lee Min-sung ng sunod-sunod ang halimaw habang si Miho ay nagugulat sa kanyang nakikita at sa pag-atake ng salamander ay nagawa itong masangga ni Kulugo pero napatras siya papalayo sa halimaw. Mukhang mahirap daw sa A-rank hunter na lumaban sa level ng S-rank nang dahil lamang sa awakening effect ng Star Fragment kung kahit ito daw ang tabang oras upang gamitin ng alien ng kanyang ability. Ang Amplify daw ay isa sa 5 ability ni Tiel na kayang palakasin ang unique ability ng taong kanyang naposes at isama pa daw dito ang Fate na galing sa Mistburn na sangkap sa Stardust. Ang unique ability ni Lee Min-sung ay kaya niyang patasin ang kanyang magic power at ang unique ability naman daw ng kanyang Sandata ay kayang patasin ang slash power kung kahit ipakita daw ni Lee Min-sung ang kayang gawin ng S-rank level na matagal niya nang inaasam. Kaya naman sa pagsugod ng halimaw kay Lee Min-sung ay naganda ng pag-atake si Kulugo at sa paggana ng kapangyarihan ng Itarim ay binutas niya ang katawan ng salamander kung saan kahit sila Mr. Choi ay naramdaman ng malakas na pag-atake. Nagulat si Baek Miho dahil nagawa ni Lee Min-sung na butasin ang lupa sa itaas ng dungeon samantalang sa isip ng alien na tiyak na sobrang pagod na si Lee Min-sung dahil sa kanyang ginawa at nagawa daw nitong maging S-rank level sa konting sandali lamang. Nakakaawa daw si Lee Min-sung dahil mukhang hindi nito taglay ang katawan na kayang i-handle ang kapangyarihan ng S-rank habang sa isip ni Miho na ang pag-ataking ginawa ni Kulugo ay hindi level ng isang A-rank hunter. Ayon daw sa kanyang pagkakaalam ay hindi gumagana ang Stardust sa mga high-ranking hunter at maaaring may iba daw kayang pampalakas maliban sa Stardust. Biglang natusok si Park Do-jin ng sandata sa katawan dahil sa kagagawan ni Lee Min-sung at gaya daw ng kanyang sinabi ay hindi siya magagawang makontrol ng alien. Gagamitin niya daw ng maayos ang kapangyarihan na binigay sa kanya ng alien at sa pagbagsak ng alien ay sinabi ni Miho na bakit daw inatake ni Kulugo ang kapwa niya hunter sapagkat nababaliw na daw ba talaga ito sa paggamit ng droga. Napahawak si Lee Min-sung sa ulo dahil hindi niya akalain na ganito ang mangyayari sapagkat ngayon ay nakakarinig siya ng walang tigil na boses sa kanyang utak at kung hindi raw siya magmamadali na umalis ay tiyak na mahuhuli siya ng mga S-rank na naghihintay sa labas. Sinabi ni Miho na wag raw patakasin si Lee Min-sung pero humiyaw si Kulugo na umalis daw sila sa kanyang dadaanan sabay inatake niya ng sunod-sunod ang grupo ni Miho at tumungo sa butas na kanyang ginawa para makatakas. Naiinis si Miho dahil nabalihan siya ng buto at kanyang utos na magbigay ng signal ang isang hunter sa mga S-rank hunter habang ang alien ay tumayo sa mga sandaling ito. Napangiti ito dahil nalaman niya na as long na may matatag na pag-iisip ang isang tao ay magagawa nilang makalaban sa epekto ng kanyang kapangyarihan at tanong ni Miho kung kumusta daw ba ang sugat ni Park Do-jin dahil tumagos sa kanyang puso ang atake ni Lee Min-sung pero napahawak lamang ito sa kanyang buhok na para bang nagpapapogi kay Baek Miho. Pinakita namang tumatakbo si Lee Min-sung at kahit taglay niya na daw ngayon ang kapangyarihan ng isang S-rank ay kailangan naman niyang tumakbo kung kaya't
minumura niya ang alien, ang Hunter Association, ang Reapers Guild dahil wala na siyang maaasahan at kailangan niya ng magtago. Subalit isang dagger ang nagpakita upang pigilan si Lee Min-sung at sa kanyang pagtingin ay nakita niya ang isang tao mula sa dilim dahil nagtataka daw siya kung ano ang pagsabog na naganap kanina, pero hindi daw niya inaasahan na si Lee Min-sung ang lalapit sa kanya mismo sapagkat wiga ni Suho na kailangan daw sabihin ni Lee Min-sung ang lahat ng kanyang nalalaman tungkol sa Stardust at tungkol sa Apostle of Itarim.